Isang mabiyaya at magandang araw po ng Sabado sa inyong lahat mga kapatid. Sabado po ngayon sa loob ng ika-4 na linggo sa panahon ng Pasko ng Pagkabuhay. Binabati ko po kayong lahat ng mga nanonood, mga sumusubaybay at tagapagtangkilik ng Daily Gospel Reflection saan man kayo naroroon. Pagbati din po sa mga deboto ni San Antonio ng Padua at sa mga minamahal po naming benefactors, sa lahat po ng tulong na inyo pinagkakalob sa amin. Lubos po ang aming pasasalamat. Ang Diyos na po ang bahalang gumanti sa inyong pagtulong sa amin. The God who cannot be outdone in goodness and generosity. Mga kapatid, welcome po sa ating Daily Gospel Reflection. Sama-sama po nating pagnilayan ang mga salita ng Diyos mula sa mabuting balita para sa araw na ito. Mga minamahal kong kapatid, sa araw na ito, pagninilayan natin ang mabuting balita ayon pa rin kay San Juan. Mula po sa 14 na kabanata, mga talata 7 hanggang 14. Ang title po ng reflection aking babahagi, In Jesus, we see God in human form. Kay Jesus, nakikita natin ang Diyos na nagkatawang tao. Nakita natin ang makataong mukha ng Diyos sapagkat si Jesus ang salita na nagkatawang tao, namuhay, nakasama natin. Kaya nga kay Jesus, hindi naging mahirap para sa atin na makilala ang Diyos at makita sa kanyang mukha. Sapagkat siya, nang magkaroon ng katawan, ay nagkatawang tao. Pwede namang magkatawang hayop, magkatawang ibang nilalang maliban sa tao, pero tao pa po ang pinili sapagkat tayo lang sa lahat ng mga nilalang ang nilikha sa wangis ng Diyos. Ano po bang ibig sabihin ng mga katagang ang Diyos ay nagkatawang tao at namuhay sa piling natin? Ano po kaya magiging pakiramdam natin kapag si Jesus, ang Diyos sa salitang nagkatawang tao, ay kasama natin kapag tayo kumakain, kasama natin kapag tayo namamasyal, kasama natin sa mga kwentuhan? Diba? Nakakagaan ng kalooban knowing na ang Diyos pala ay hindi iba sa atin, hindi malayo kasama natin. Si Jesus ay nalungkot din. Siya po ay nanangis at umiyak din sa pagkamatay ng kanyang minamahal na kaibigan na si Lazaro. At ito ay isang makataong karanasan. Si Jesus po ay lumuha din nung siya ay nananalangin sa halamanan, bisperas ng kanyang paghihirap at kamatayan, pinagpawisan pa nga siya ng dugo. Ramdam niya yung hirap na kanyang mararanasan. Natakot din siya in a way. At ito po hindi kaiba sa ating karanasan sa pagiging tao. Kaya nga, kay Jesus, nakita natin ang mukha ng Diyos. Ang Diyos naging tao at nakasama natin. Kaya nga sa ating ebanghelyo, na-disappoint, na-distress ang ating Panginoong Jesus. Sa tanong at kahilingan ni Felipe, nagsasabing, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami. Kaya't sinabi ni Jesus, Felipe, matagal na tayo magkasama. Yata't hanggang ngayon, hindi mo pa rin ako nakikilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita na rin sa Ama. Sa mga anong pagkakataon at dahilan na kung minsan na-frustrate din natin ang ating Panginoong Hesus. Marahil ito ay sa mga pagkakataon na naniniwala ka naman sa Diyos, ang dami ng ginawa ng Diyos sa magagandang bagay sa buhay mo, pero hanggang ngayon, naghahanap ka pa rin ng mga bagay na gusto mong ipakita ng Diyos sa iyo para lamang ikaw ay maniwala. Ang dami-dami yung pagkakataon para magpasalamat, pero hinahanap pa rin ay mga katibayan na magpapatibay pa at magpapalalim sa iyong pananampalataya. Hindi pa ba sapat na sa bawat umaga ay kayo gumigising at sa bawat pagising ay may panibagong blessing? Sa daming mga mabubuting bagay,
na natanggap mo sa iyong buhay, na alam mo namang hindi mangyayari kung hindi dahil sa tulong ng Panginoon, ang dami mo pa rin hinihiling ng mga tanda para mas lalong maniwala. Sabi nga, for a person who has faith, no proof is needed. And for a person with no faith, no proof will be sufficient. Belief and trust in Jesus are challenging, especially in difficult times. Pero hinahamon tayo ng Panginoon. Ilagay natin ating pagtitiwala sa Kanya. Seeing by reason is one thing, and seeing with the eyes of faith is another thing. Huwag lang puro isip ang ginagamit nating sukatan para maniwala. Sabi nga, the heart has its own reason that reason cannot understand. And so by holding on to reason without faith, we can only believe with what the eyes can see and what only reason can understand. Remember, ang puso ay may sariling pag-iisip na kung minsan ay hindi maunawaan ng ating sariling pag-iisip. Kaya nga, truly, Jesus is the God we see in human form. Ang Diyos na dati salita, ang Diyos na hindi nakikita, ngayon po ay nararanasan natin at nakikita nating buhay sa ating karanasan. Sapagat ang Diyos sa salita ay nagkatawang tao at nanahan sa piling natin. Manalangin tayo. Ang manaming banal, Diyos makapangyarihan, maraming salamat po sapagkat sa pamagitan ni Jesus na iyong anak, higit ka naming nakilala at sa iyong kapangyarihan, taglay, pinahintulot mo na si Jesus na iyong anak ay maging tao at makasama namin at maging bahagi ng aming buhay at mga karanasan. Amen. Maraming salamat po, mga minamahal kong kapatid. Sana po ay inyong nagustuhan at nakatulong ang ating pagninilay sa araw na ito. Sakaling inyong nagustuhan at nakatulong, i-like po ninyo at i-share. Ibahagi natin ang mensaheng ito sa ating mga kakilala, mga kaibigan, na litigate sa ating mga mahal sa buhay. Let us begin evangelizing in our own homes and families because evangelization should start at home. Sa inyo pong lahat, sa walang sawang pagtangkilik, sa lahat po ng tumutulong sa amin, maraming salamat po. Pagpalain tayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.